Sa gitna ng malakas na ulan, isang bilyonaryo ang huminto ng sasakyan nang makita ang isang babaeng basang-basa. Yakap ang kambal na sanggol habang namamalimos. Hindi niya alam, ang mga batang iyon ang dugot laman niya, mga anak na matagal nang nawala sa kanya, at ang gabing iyon ang babago sa lahat. Bumabagsak ang ulan na parang walang balak tumigil. Sa ilalim ng madilim na kalangitan ng Maynila, nagliliwanag ang kalsada sa mga ilaw ng sasakyan at gusali. Sa gilid ng bangketa, nakatayo si Lina, payat, nanginginig at basang-basa. Yakap ang dalawang sanggol na halos magkapareho ang mukha, sina Eli at Ella. Nakabalot ang mga bata sa isang kupas na tela. Pilit niyang pinoprotektahan sa lamig at ulan habang nakikiusap sa mga dumadaang tao. Panggatas lang po, kahit kaunti lang, nanginginig niyang sabi, halos lamunin ng ingay ng ulan ang boses niya. May ilan na dumaraan, may ilan na lumilingon, ngunit karamihan ay dumidiretso, abala sa kanilang mundo. Sa kabilang lane, huminto ang isang itim na sedan. Sa loob nito, nakaupo si Marco Villarreal, isang bilyonaryo at kilalang negosyante. Galing siya sa isang gala dinner, suot ang mamahaling suite, ngunit ang isip niya ay pagod at puno ng alaala. Nang mapalingon siya sa gilid ng kalsada, nakita niya si Lina at ang kambal. May kung anong kumurot sa dibdib niya. Kuya, kaandar na po, sabi ng driver. Sandali, tugon ni Marco. Bumaba ang bintana. Tinamaan ng ulan ang mukha niya, malamig, parang gumigising sa konsensya. Nakita niya ang mga mata ni Lina, punang takot, pagod at pag-asa. Miss, okay lang ba kayo? Tanong ni Marco. Pilit na pinapantayan ang boses sa lakas ng ulan. Napatingin si Lina, nagula. Sir, kung may maitutulong po kayo, may sakit po ang mga anak ko. Nang marinig ang salitang anak, parang may bumigat sa dibdib ni Marco. Tinitigan niya ang mga sanggol. May kakaibang pamilyaridad sa hugis ng kanilang mukha, sa kanilang ilong, sa kanilang mga mata. Umiling siya, pili itinataboy ang isi. Impossible. Inabot niya ang pitaka at nagbigay ng malaking halaga. Maghanap kayo ng masisilungan, sabi niya. At ipagamot ang mga bata. Maraming salamat po, luha ang tugon ni Lina. Yumuyuko habang niyayakap ang mga bata. Umandar muli ang sasakyan. Ngunit hindi matahimik si Marco. Habang papalayo, paulit-ulit bumabalik sa isip niya ang mukha ng kambal. Ang gabing iyon, hindi siya nakatulog. May bumabagabag sa kanya, isang alaala ng nakaan, isang babaeng minahal niya noon, at isang lihim na matagal niyang tinakbuhan. Sa kabilang banda, naghanap si Lina ng masisilungan. Pumasok siya sa isang lumang waiting shed. Inapahiran ang noo ng mga bata. Konti na lang, mga anak, bulong niya. Kakayanin natin. Hindi niya alam na ang lalaking tumulong sa kanya ay ang ama ng kanyang mga anak. Ang lalaking iniwan siya noon nang hindi niya nasabi ang katotohanan. Hindi pa rin tumitila ang ulan kinabukasan. Sa maliit na waiting shed kung saan pansamantalang sumilong si Lina, halos hindi siya nakapikit buong magdamag. Aulit-uli siyang ginising ng mahihinang unggol at iyak ni na Eli at Ella. Ramdam niya ang init ng kanilang noo, ang mabilis na paghinga, at ang panghihina ng kanilang maliliit na katawan. Sa bawat segundo, unti-unting binabalot ng takot ang puso niya. Hindi na sapat ang pagdarasal lang, kailangan niyang kumilos. Sa unang liwanag ng umaga, kahit nanginginig pa ang kanyang tuhod, binitbit ni Lina ang kambal at tinawid ang basang kalsada patungo sa pinakamalapit na ospital. Basang-basa pa rin ang kanyang damit, ngunit mas mabigat ang kaba kaysa sa lamig. Sa loob ng emergency room, sinalubong siya ng maliwanag na ilaw at amoy ng gamo. May ilang tao roon, may sugatan, may umiiyak, may nag-aabang, parang salamin ng lahat ng paghihirap sa lungsod. Ma'am, anong problema? Tanong ng nurse. Yung mga anak ko po, sagot ni Lina, nanginginig ang boses. May lagnat po sila. Agad na kinuha ng mga nurse sina Eli at Ella. Habang inilalayo ang mga bata, parang hinihila rin ang puso ni Lina. Naupo siya sa isang upuan. Mahigpit na hawak ang kupas na tela na nagsilbing kumot ng kambal mula nang ipanganak sila. Tahimik siyang umiiyak, pinipigilan ang hikbi, dahil ayaw niyang makaistorbo. Pero hindi mapigilan ang luha. Makalipas ang ilang sandali, lumapit ang doktor. Ma'am, kailangan po silang i-admit. May impeksyon sila at dehydrated. Parang gumuho ang mundo ni Lina. Magkano po? Maingat niyang tanong. Alam na alam niyang kapos siya. Gagawin po namin ang makakaya, sagot ng doktor. May tumawag na sumasagot sa gastos. Napatingin si Lina, nagtataka. Sino po? Isang donor po. Ayaw magpakilala. Biglang pumasok sa isip ni Lina ang mukha ng lalaking tumulong sa kanila sa ulan. Si Marco.
Ang paan ng pagtitig nito sa kambal, ang pagkagulat sa mga mata nito. May kutob siyang hindi lang basta awa ang naramdaman nito. Samantala, sa kabilang bahagi ng lungsod, hindi mapakali si Marco sa kanyang opisina. Nakaupo siya sa harap ng malaking bintana, tanaw ang abalang kalsada, ngunit ang isip niya ay nasa babaeng nakita niya sa ulan. Paulit-ulit bumabalik sa kanya ang imahe ng kambal. May kung anong masakit na kirot sa dibdib niya, parang may nawawalang piraso ng kanyang sarili. Hanapin mo ang babaeng may kambal na nakita ko kagabi, utos niya sa kanyang asistan. Gamitin mo lahat ng paraan. Sir, opo, sagot ng asistant, halatang nagugulat sa tono ng amo. Habang naghihintay, binalikan ni Marco ang nakaan. Ang panahong mas simple ang buhay niya, bago ang bilyon-bilyong halaga ng negosyo, bago ang mga kontrata at pulong. Naalala niya si Lina, ang ngiting tahimik, ang lakas ng loob sa kabila ng kahirapan. Naalala niya ang gabing iniwan niya ito, takot sa responsibilidad at sa opinyon ng kanyang pamilya. Pinili niyang tumalikod, iniisip na mas madali ang buhay kung iiwas siya. Hindi niya alam na may kapalit pala iyon, isang katotohanang darating sa pinaka hindi inaasahang paan. Nang makatanggap siya ng tawag mula sa assistant, agad siyang tumayo. Nasa ospital sila, sir. Hindi na nag-atubili si Marco. Pinuntahan niya ang ospital, hindi alintana ang traffic o ang oras. Sa bawat minutong lumilipas, mas bumibigat ang kaba sa dibdib niya. Pagdating niya sa hallway ng ospital, nakita niya si Lina. Nakaupo ito, hawak ang tela, namumugto ang mga mata sa kakaiyak. Nang magtagpo ang kanilang mga mata, parang tumigil ang oras. Walang salitang lumabas sa simula, tanging tibok ng puso at alaala ng nakaraan. Lina, mahina niyang sambit, parang takot na baka nagkakamali siya. Tumayo si Lina, nangingini. Marco, sagot niya, puno ng pagtataka at sakit. Lumapit si Marco, halos hindi makapaniwala. Sila ba ang mga anak mo? Tanong niya, kahit alam na niya ang sagot. Hindi agad sumagot si Lina. Huminga siya ng malalim, parang hinahanap ang lakas ng loob. Tuluyang sabi niya, sila ang mga anak ko. Napatingin si Marco sa pintuan ng ward kung saan naroon sina Ellie at Ella. At ako ba? Pabulong niyang tanong. Tumulo ang luha ni Lina. Ikaw ang ama nila. Parang may bumagsak na mabigat sa dibdib ni Marco. Lahat ng takot, lahat ng pagsisisi, sabay-sabay na dumating. Umupo siya sa upuan sa tabi ni Lina, hawak ang ulo, nanginginig ang balika. Hindi ko alam, paulit-ulit niyang sabi. Kung alam ko lang, hindi ko kayo iiwan. Tahimik si Lina. Hindi nawala ang sakit, pero may halong ginhawa na sa wakas. Alam na niya ang katotohanan. Hindi ko rin alam kung paano sasabihin sa'yo noon, mahina niyang tugon. Pero ngayon, ang mahalaga, nandito sila. Pinayagan ng doktor na makita ni Marco ang kambal. Pumasok siya sa ward, dahan-dahang lumapit sa mga higaan. Pinagmamasdan niya sina Ellie at Ella, ang munting mga daliri, ang payapang mukha habang natutulog. May pamilyar na linya sa kanilang mukha, mga matang tila salamin ng sarili niya. Pasensya na, bulong niya, luha ang tumulo sa kanyang pisngi. Narito na ako. Sa labas, pinagmamasdan siya ni Lina. Hindi niya alam kung ano ang mangyayari pagkatapos, kung paano haharapin ang mundo, ang pamilya ni Marco, at ang mga tanong na tiyak na darating. Pero sa sandaling iyon, alam niyang hindi na siya nag-iisa. Paglabas ni Marco, humarap siya kay Lina. Pananagutan ko sila, matatag niyang sabi. At kung papayag ka, gusto kong maging bahagi ng buhay nila. Hindi agad sumagot si Lina. Tumingin siya sa ward, saka muling hinarap si Marco. Para sa mga bata, sabi niya. Susubukan natin. Sa gitna ng ospital, sa pagitan ng takot at pag-asa, nagsimula ang isang bagong yugto. Isang kwentong hindi nila inakalang muling magsasama ang kanilang mga landas, dala ang dalawang munting buhay na magiging sentro ng lahat. Tahimik ang ospital sa madaling araw. Kakaunti na lang ang naglalakad sa hallway, at ang mga ilaw ay mas malambot na. Parang ayaw gambalain ang mga natutulog na pasyente. Nakatayo si Marco sa loob ng ward, nakatingin kina Ellie at Ella. Magkatabi silang natutulog, may maliliit na tubo sa braso, banayad ang pag-angat ng dibdib sa bawat hinga. Sa unang pagkakataon sa buong buhay niya, may pakiramdam siyang hindi kayang tumbasan ng kahit anong halaga ng pera. Isang takot na may halong pagmamahal. Dahan-dahan siyang umupo sa tabi ng kama. Inabot niya ang kamay ni Ellie, nanginginig ang sarili niyang daliri. Napakaliit, napakainit. Parang isang simpleng hawak lang, pero sapat na para mabasag ang matagal niyang peder. Tumulo ang luha niya nang hindi niya napigilan. Hindi ito luha ng kahinaan, kundi luha ng pagkaunawa. Sa labas ng ward, nakaupo si Lina, yakap ang sarili.
Pagod na pagod siya, ngunit hindi makatulog. Ang isip niya ay puno ng tanong. Ano na ang mangyayari ngayon? Totoo bang mananatili si Marco? O tulad ng dati, alis din ito kapag naging komplikado ang lahat. Lumabas si Marco at naupo sa tabi niya. Walang salita sa una. Tahimik lang silang magkatabi. Inakikinggan ang mahinang tunog ng mga makina sa loob ng ospital. Pwede ba kitang samahan dito gabi-gabi? Tanong ni Marco. Maingat ang tono, parang takot sa sago. Tumingin si Lina sa kanya. Kita niya ang pagod sa mga mata nito, ang bakas ng pagsisisi. Hindi ko alam, sagot niya ng tapat. Hindi madali para sa akin na basta magtiwala ulit. Tumango si Marco. Naiintindihan ko. Hindi ko hinihiling na patawarin mo agad ako. Gusto ko lang, nandito ako. Sa mga sumunod na araw, hindi umalis si Marco. Araw-araw, maaga siyang dumarating sa ospital. Minsan dala ang pagkain para kay Lina. Minsan may dalang maliit na laruan para sa kambal. Natutunan niyang magpalit ng diaper, kahit awkward sa simula. Natutunan niyang magpakalma ng iyak, kahit paulit-ulit siyang nababasa ng gatas. Isang umaga, habang pinapakain niya si Ella, bigla itong humawak sa daliri niya. Napangiti siya, parang bata ring nakaranas ng unang tagumpay. Lina, tawag niya, tingnan mo. Lumapit si Lina at nakita ang eksena. Hindi niya maiwasang ngumiti rin, kahit may kirot pa rin sa dibdib. Sa bawat ganitong sandali, unti-unting natutunaw ang galit, napapalitan ng pagod na pag-asa. Ngunit hindi lang emosyon ang kailangang harapin. Isang hapon, dumating ang balita. May reporter sa labas ng ospital. May nakakuha raw ng litrato ni Marco kasama ang kambal. Sir, kumakalat na po sa social media, sabi ng assistant ni Marco sa telepono. May mga nagtatanong kung totoo raw bang may anak kayo. Napahawak si Marco sa sentido niya. Alam niyang darating ang sandaling ito, pero hindi niya inakalang ganito kabilis. Tumingin siya kay Lina. Pasensya na, sabi niya. Hindi ko ginusto to. Huminga ng malalim si Lina. Alam ko, sagot niya. Pero ayokong madamay ang mga anak ko sa gulo. Hindi sila masasaktan, mariing sabi ni Marco. Ipinapangako ko. Kinabukasan, dumating ang ina ni Marco sa ospital. Matikas ang tindig, maayos ang bihis, halatang sanay sa kontrol. Pagkakita kay Lina, bahagyang kumunot ang noo nito. Marco, sabi ng babae, kailangan nating mag-usap. Sa isang pribadong silid, nagharap-harap sila. Tahimik si Lina, nakikinig lang. Totoo ba ito? Tanong ng ina ni Marco. May mga anak ka. Tumango si Marco. At siya, tanong ng babae, nakatingin kay Lina. Siya ang ina, sagot ni Marco. At mahalaga sila sa akin. Saglit na tumahimik ang babae. Pagkatapos, tumayo siya at lumapit sa ward. Tumingin siya kina Ellie at Ella. Unti-unting lumambot ang ekspresyon niya. Mga apo ko, bulong niya, halos hindi marinig. Sa sandaling iyon, may nabawasang bigat sa dibdib ni Lina. Hindi pa tapos ang laban, pero may maliit na tagumpay na. Lumipas ang mga araw, unti-unting gumagaling ang kambal. Nawala ang lagnat, bumuti ang kulay ng kanilang bala. Isang umaga, sabay silang napangiti nang makita si Lina at Marco. Pareho silang napaluha. Pwede na po silang ilabas sa loob ng ilang araw, sabi ng doktor. Nagkatinginan sina Lina at Marco. May tuwa, may kaba. Anong mangyayari sa tin? Tanong ni Lina isang gabi, habang magkatabi silang nakaupo sa labas ng ward. Huminga ng malalim si Marco. Hindi ko alam ang lahat ng sagot, tapat niyang sabi. Pero alam ko, ayokong mawala uli sila. At ayokong iwan ka. Tahimik si Lina. Hindi pa rin buo ang tiwala, pero sa unang pagkakataon, hindi na rin sarado ang puso niya. Sa gitna ng ospital na minsang naging saksi sa takot at sakit, unti-unting umuusbong ang isang pamilya. Hindi perpekto, hindi sigurado, ngunit handang subukan. Makalipas ang ilang araw, tuluyan ng pinayagan ng doktor na makalabas ng ospital sina Ellie at Ella. Maliit lang ang dala ni Lina, isang bag ng damit ng mga bata, ang kupas na tela na matagal na niyang kasama, at ang bigat ng mga alaala na hindi basta may iwan. Habang palabas sila ng ospital, buhat ni Marco ang kambal, dahan-dahan, parang natatakot na baka masaktan ang mga ito, kahit sa pinakamaliit na pagkilos. Dahan-dahan lang, sabi ni Lina, halos pabulong. Ngumiti si Marco. Parang kristal, sagot niya, may halong kaba at saya. Hindi sila dumiretso sa mansyon ni Marco. Sa halip, dinala niya sila sa isang simpleng bahay sa isang tahimik na lugar, malayo sa mata ng media at sa ingay ng lungsod. Maliit lang ang bahay, may bakuran, may 2 silid, at may mga bintanang pinapasok ng liwanag ng araw.
Dito muna kayo, sabi ni Marco. Hanggang maging maayos ang lahat. Nag-alinlangan si Lina. Hindi siya sanay sa pagtanggap ng ganitong tulong. Ayokong maging pabigat, maingat niyang sabi. Hindi nagtaas ng boses si Marco. Hindi kayo pabiga. Pamilya kayo. Sa salitang iyon, may kung anong gumalaw sa dibdib ni Lina. Pamilya. Isang salitang matagal na niyang hinahanap. Sa mga sumunod na linggo, nagsimula silang magsama sa isang bubong. Hindi madali. May mga umagang kulang ang tulog si Lina dahil sa pag-aalaga sa kambal. May mga gabing tahimik lang si Marco, nakaupo sa sala, iniisip kung sapat ba ang ginagawa niya. May mga sandaling nagkakaroon ng hindi pagkakaintindihan. Maliit na bagay, pero may bigat dahil sa nakaan. Hindi mo kailangang bilhin ang lahat. Minsang sabi ni Lina nang makita niyang ng bagong gamit ang bahay. Ang kailangan nila, oras. Tumango si Marco. Natuto na ako, sagot niya. At sa unang pagkakataon, pinatigil niya ang ilang meeting, tinanggihan ang ilang biyahe, at piniling umuwi ng mas maaga. Unti-unti, nasanay siya sa bagong ritmo ng buhay. Natutong magpatulog ng bata. Natutong makinig sa katahimikan. Natutong tumawa sa maliliit na bagay, isang hikab ni Ellie, isang ngiti ni Ella. Isang gabi, habang natutulog ang kambal, naupo sina Lina at Marco sa bakuran. Tahimik ang paligid, may bahagyang simoy ng hangin. May tanong ako, sabi ni Lina. Kung hindi mo kami nakita sa ulan, hahanapin mo ba kami balang araw? Matagal bago sumagot si Marco. Hindi ko alam, tapat niyang sabi. Pero alam kong mali ang ginawa ko noon. At araw-araw kong binabayaran ang pagkakamaling iyon. Tumingin si Lina sa kanya. Hindi ko kailangan ng perpektong sagot, sabi niya. Kailangan ko lang ng totoo. Sa mga sumunod na araw, dumating ang ina ni Marco upang bumisita. Mas mahinahon na siya ngayon. Naupo siya sa sahig, nilaro ang kambal, at tahimik na pinagmamasdan si Lina. Salamat sa pag-aalaga sa kanila, sabi ng babae, direkta ngunit hindi malamig. Para po sa mga bata, sagot ni Lina. Habang lumilipas ang panahon, unti-unting natutunan ni Lina na hindi lahat ng mayaman ay may masamang hangarin, at natutunan ni Marco na ang tunay na halaga ng buhay ay hindi nasusukat sa yaman. Isang hapon, biglang umulan, katulad ng gabing una silang nagtagpo. Tumayo si Lina sa bintana, hawak si Ella. Lumapit si Marco, buhat si Ellie. Naalala mo, tanong ni Marco. Tumango si Lina. Dito nagsimula ang lahat. Sa halip na takot, may kapayapaan na sa dibdib nila. Ang ulan na minsang simbolo ng paghihirap ay naging paalala ng ikalawang pagkakataon. Isang pagkakataong pinili nilang alagaan. Para sa dalawang batang nagbuklod muli sa kanilang mundo. Isang taon ang lumipas nang hindi nila namalayan. Dumating ang araw na maliwanag ang langit, banayad ang hangin, at tila mas payapa ang mundo kaysa dati. Sa maliit na bakuran ng bahay, may ilang lobo na nakatali sa upuan, may simpleng mesa ng pagkain, at may dalawang maliit na keke na magkatabi. Isang taong gulang na sina Ellie at Ella. Maagang gumising si Lina noong araw na yon. Tahimik siyang kumilos sa kusina, naghahanda ng almusal, habang pinagmamasdan ang kambal na mahimbing na natutulog. Mas malusog na sila ngayon, mas bilugan ang pisngi, mas maliwanag ang mga mata. Sa bawat paghinga nila, may kasamang pasasalamat sa puso niya. Marami na silang pinagdaanan, pero heto sila, buhay, masaya, at ligtas. Lumabas si Marco sa silid, bitbit ang kamera. Hindi na siya nakasuit, simpleng polo shirt at pantalon lang. Pwede na ba? Tanong niya, may ngiti sa labi. Tulog pa sila, sagot ni Lina. Pero maya-maya magigising na yan. Umupo si Marco sa tabi niya. Saglit silang nagkatitigan, parang sabay na naalala ang nakaan, ang ulan, ang kalsada, ang takot. Malayo na ang narating nila mula roon. Nang magising ang kambal, napuno ng tawanan ang bahay. Hindi man nila naiintindihan ang okasyon, ramdam nila ang saya. May ilang kaibigan at kamag-anak ang dumating, walang engrandeng handaan, pero puno ng init. Dumating din ang ina ni Marco, may dalang maliliit na regalo. Maingat niyang kinarga si Ella, habang si Ellie naman ay inabutan ng laruan. Masaya akong nandito ako, sabi na matanda kay Lina. At salamat, hindi mo sila ipinagkait. Ngumiti si Lina. Salamat din po sa pagtanggap. Habang hinihipan ang kandila, sa tulong ng mga matatanda, napaluha si Marco. Tahimik siyang tumalikod sandali, pero napansin iyon ni Lina. Ayos ka lang, tanong niya. Tumango si Marco, inahid ang luha. Hindi ko akalaing aabot ako sa ganito, sagot niya. Kung hindi dahil sa gabing iyon, baka tuluyan kong hindi nalaman. Lumapit si Lina, tumabi sa kanya.
Hindi natin mababago ang nakaraan, sabi niya. Pero araw-araw, inipili natin ang ngayon. Pagkalipas na handaan, nang makaalis na ang mga bisita at muling tumahimik ang paligid, naupo silang tatlo sa sala, si Marco, si Lina, at ang kambal na naglalaro sa sahig. May katahimikang hindi na mabigat, kundi komportable. May gusto akong sabihin, biglang sabi ni Marco. Napatingin si Lina. Ano yon? Huminga ng malalim si Marco. Alam kong hindi madaling kalimutan ang mga suga. At hindi ko inaasahan na basta na lang mawawala ang sakit. Pero gusto kong malaman mo, hindi ko na ulitin ang pagtalikod. Tahimik si Lina. Pinagmasdan niya ang kambal, saka muling hinarap si Marco. Hindi ko rin inaasahan ang perpekto, tapat niyang sabi. Ang mahalaga sa akin, nakikita kong araw-araw kang nandito. Tumango si Marco. At dito ako mananatili. Muling umulan kinagabihan. Hindi malakas, hindi nakakatakot, banayad lang, parang paalala. Tumayo si Lina sa bintana, inagmamasdan ang mga patak na bumabagsak sa lupa. Lumapit si Marco, bitbit si Ellie, habang si Ella naman ay nasa kandungan ni Lina. Kung hindi dahil sa ulan, sabi ni Marco, hindi ko sila makikilala. At kung hindi dahil sa ulan, sagot ni Lina, hindi ko malalaman na may babalik. Nagkatitigan sila, hindi na puno ng galit o takot, kundi ng pag-unawa. Sa gitna ng ulan, sa gitna ng tahimik na bahay, may isang pamilyang muling binuo. Hindi dahil sa yaman, hindi dahil sa pangalan, kundi dahil sa responsibilidad at pagmamahal. Habang unti-unting nakatulog ang kambal, sabay silang umupo sa sofa. Walang engranding pangako, walang malalaking salita. Ngunit sa katahimikan, malinaw ang desisyon, pipiliin nila ang isa't isa, araw-araw. At sa mundo kung saan minsang nagtagpo ang isang bilyonaryo at isang mahirap na ina sa ilalim ng ulan, natuklasan nila ang pinakamahalagang yaman, isang pamilya, buo hindi dahil perpekto, kundi dahil pinili nilang manatili.